Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ako po nagkakagulo na dito sa bahagi ng EDSA Ortigas dahil patuloy na hindi pinapapasok ang ating mga kababayan na magpoprotekta para sa gagawing hearing. Ako, napakarami na rin pulis na nakapalibot, nakaantabay dito sa bahagi ng EDSA. Ako, at ang ating mga kababayan na papasakay ng MRT ay nagtataka kung bakit napakarami pulis na i-deploy sa lugar na to, at nagtataka rin sila bakit napakaraming tao, ano nga ba ang nangyayari sa lugar na to, at nagtataka rin sila ano ba ang nangyayari sa ating bansa, bakit nagkakaganito na. Ito lang naman, no, dahil sa kagagawan ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos na kung saan ay nagkakagulo-gulo, nagkakahati-hati ang ating bansa dahil ito sa mahinang pamamalakad ng administrasyon ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na ang lahat at karamihan na kanyang mga galamay ay sangkot sa matinding korupsyon na nangyari ho sa ating bansang Pilipinas. Nako po. Saan ba pupunta? Luha ng masa, sino ang kakalinga? Sa dilim ng gabi, ikaw ang ilaw. Boses mo'y lakas, sa amin ay sigaw. Hindi susuko, lalaban tayo. Sa bagong bukas, sabay-sabay tayo. Inday Duterte, sagot sa kahirapan. Ikaw ang gabay ng sambayanan. Sa bawat laban, ikaw ang sandalan. Inday Sara, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Sa bawat pangarap na tila nawala, ikaw ang dahilan para bumangon pa. Tibay ng puso, tapang ay dala. Para sa Pilipino, handang magsakripisyo ka. Hindi uurong kahit ano man. Para sa bayan, laban lang ng laban. Inday Duterte, sagot sa kahirapan. Ikaw ang gabay ng sambayanan. Sa bawat laban, ikaw ang sandalan. Inday Sara, ikaw ang aming pag-asa at lakas.
tamang-tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte na yung sinasabi na Mr. President, kung hindi mo aayusin ito ay magkakawatak-watak, magkakagulo ang ating bansang Pilipinas at nangyayari na nga ho sa mga kasalukuyan. Eto, at halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan ay nagkakaroon ng rally. Kaya naman talagang ating mga kapulisan ay masasabi natin talagang siguro nahihirapan na rin dahil ito, lagi na lang silang nasa kalsada upang bantayan ang ating mga kababayan. No, katulad ng sa mga oras na to, no, grabe. Kailan pa ba ito matatapos mga kababayan ng ganito? Kaya napakaraming kababayan na ho natin ang nagsasabi na tapusin na ang ganitong issue. Lalo pa ngayon mga kababayan, si Gatchalian na ang officially Senate President at hindi natin alam kung magpapatuloy pa ba ang investigasyon ng flood control project kung saan ay di ba pinangalanan yung mga opisyal o yung iba nasa Senado pa. Nandito si Erwin Toplok, nandyan din si Tuta Soto na kung saan sila umano ay nakatanggap ng mali-malitang pera at diniliver pa mismo mga kababayan nitong mga dating sundalo. Ibig sabihin nito mga kababayan, sangkot ho talaga sila. At malalaman natin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung ipapatawag nga ba talaga itong mga dating sundalo at nang sa ganun ay makapagsalita at maipresent ho nila ang kanilang mga ebidensya. Pero sa tingin ko ay hindi nila gagawin dahil mapapahamak at matutukoy kung sino ang mastermind na matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas. At sino nga ba yun mga kababayan? Yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos. At posible yung mastermind ay matukoy na. Sino nga ba ang mastermind sa tingin nyo mga kababayan? I-komento nyo yan sa ibaba dahil talagang napakagulo na ng ating bansang Pilipinas. Hindi uurong, hindi susuko. Para sa bayan, tuloy ang laban. Maraming salita, maraming batikos, pero kami buo, hindi matitinag ng unos.